What's up mga ka-technician? Nagbabalikan tayo yung technician sa mga hindi pa nagsusubscribe. Guys, subscribe na kayo. Click the notification bell button. Click yung notification nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng ayan na guys, Yobao or Yobao na power station. So kung nakita nyo guys, dito guys, ayan, ito po yung harapan niya. So meron siyang isang Type C, dalawang USB, Type A, dalawang barrel jack, female, tapos dalawang buttons at saka isang outlet. So bale guys, eto hindi po siya nagana. Wait lang guys. Ito yung milliamps an hour niya guys. So ayan, ang model number niya ay EN200W. Ayan guys. So nakikita nyo, ayan yung mga specs niyan guys. So hindi ganong mabasa kasi ayan, sobrang gamit yan guys na ano na siya, gas-gas. So bali bubuksan natin to guys. Titignan natin kung bakit ayaw niyang gumana kasi wala siyang power. Okay? So buksan na natin siya guys. So bali ayan guys, at bukas na siya. Ito yung mga sa lock niya guys. So para alam niyo lang kung nasaan yung mga lock. Ayan guys, so ang dami niyan, no. Ayan. Okay? So dito meron din. So ito yung mga lock niyan. Ayan guys. Bago niyo siya mabuksan guys, ayan, oh. Oh, dami. So mahirap siya guys buksan. Kala niyo madali lang buksan yan. No, madali. Mahirap. So ngayon, may ano. May langgam. May langgam, wala. Pero may langgam dito isa. So, gagawin natin guys, itetest natin tong connector dito. Ayan, so B negative, B1, B2, tsaka B positive. So, kailangan pare-pares yung voltage niyan. Kailangan balance yan. Okay? So, ayan guys, at gamit tayo ng tester, syempre. So, i-test natin itong Brita Jono ko test probe ko guys. Wait lang. So yun guys, test natin yung B negative tsaka B1. So meron tayong 3.6 volts. Yung B1 tsaka B2. Ayan, meron tayong wait lang. Ayan, 3.1 volts. Tapos B2 tsaka B plus, tingnan natin, meron tayong 3.6 volts. So yung B negative, B1 ay parehas sa B2 at saka sa B positive. Ayan. So bali yung B1 at saka B2 ang may problema. So nasaan yon? Bali guys, andito yun. Sa mga cells na yan, nandito siya guys sa gitna. So, parallel kasi yan, guys. Ito. So, magka-parallel yan eh. Itong dalawang to parallel. Itong dalawang to parallel. Tapos itong dalawang to parallel. Pag ganon. So, 8 pieces yan na parallel. Okay. So, yung sa gitna niyan na naka-parallel, yun po yung may problema. Okay. So, tatanggalin natin lahat ng wiring yan. Tapos, titignan natin tong battery pack niya, guys. Pero bago yun mga sir, i-check muna natin kung ano yung mga component dito sa board na to para alam din natin kung ano yung mga function niya. So simulan natin dito, ano ba to? Ito po guys ay BMS IC niya guys, or yung Battery Management System na IC. At meron na siyang guys kasamang balancer. Okay? Hindi to active balancer, ito po ay passive balance guys. So gamit niya lang ay itong mga resistor na to para sa discharge, or ito yung load niya guys. Okay? So, makikita nyo agad na 3S siya, or tatlong series. Kasi tatlo yung nandirito na balance. Okay? Tapos, eto guys, siya naman yung nag-on-off nitong mga MOSFET na to. Okay? So, kahit tignan nyo yung trace niya, ayan yung trace. Ayan guys, yung trace niya papunta doon sa IC. Yung trace dito guys, ayan papunta doon sa IC na yon. Tapos kung nakikita nyo dito sa may mga shunt resistor, ando doon pa rin guys yung trace dito sa mga IC na to. Kasi
kailangan niya malaman yung current na pumapasok at lumalabas. Okay, pag overcurrent, ang gagawin niya ay papatay niya yung mga MOSFET na to guys. Okay, so ganun po kaganda tong IC na yan. So itong IC na to ay yung number niya, IP3255. Okay, ang maganda rin sa kanya guys, may NTC na siya. So kapag uminit yung battery, automatic papatay niya agad yung mga MOSFET. Okay, and may NTC siya. So dito guys, meron tayong ayan. So kayo na guys naman yan. Ayan guys. So kayo na mag search 2215A o kaya 2127. Pero piling ko 2215A yan guys. So piling ko ano siya guys, tag dito, boost or buck converter. So not sure kasi may may inductor. Ayan, inductor tsaka diode kasi eh. So hindi ko alam kung boost siya guys or buck converter. So kaya nga mas maganda kung kayo yung maghahanap. Okay? So ayan guys, meron tayo ditong LM358. So ano yan guys, dual op amp. So op amp lang yan guys. So ayan. Tapos dito meron tayo ditong MOSFET. Ayan guys. So kung nakikita nyo saan siya papunta, sa may negative. So ibig sabihin N-channel MOSFET yan guys. So ayan yung number niyan. So kayo na guys maghanap ng number niyan. Okay? Tapos meron tayo ditong diode, ito. So ayan yung number niyan. Hanapin nyo na lang yan guys. Ito yung pinaka main na IC niya guys. So yan po ay IP5389. Ayan, 5389. So yun po yung number niyan guys ng IC na yan. Tapos dito puro mga MOSFET na to. Ayan. Input output MOSFET yan guys. So ito yung input niya. So input MOSFET na yan. Ayan guys. So yan, papunta siya rito guys. Tapos sa likod niyan, titignan din natin yan syempre guys. Okay? So ayan. Guys, eto. Yung ibang BMS na nabibili na walang ganitong IC or iba yung gamit nila. Kasi yung iba, dalawang klase kasi yun guys eh. Yung iba gumagamit ng IC type. Yung iba gumagamit ng tawag dito, transistor type guys. Puro transistor lang yung nag-on off. Okay? So kapag ito yung gamit nyo, ang gamit po nito, kapag bumaba ng 3 volts yung voltage ng cell, tapos yung iba matataas yung voltage, papatay niya po agad yan. Yung mga MOSFET na yan. Kapag tumaas naman ng 4.2 volts, yung NA dito sa cell na to, papatay niya yung mga MOSFET na yan guys. Kaya kung nararanasan nyo sa ganitong ang tawag dito, power station, kung naranasan nyo to guys, yung pag-charge nyo, full charge agad, tapos kapag nag-load na kayo rito, nagsaksak na kayo ng kung ano-ano, lobat agad, ibig sabihin, hindi na balance yung mga cell nyan. Okay? Kailangan mabalance natin yung cell nyan guys. Okay guys? So ngayon, yun nga guys, tatanggalin natin yung board nito, titignan natin yung loob nito, at papakita ko sa inyo guys kung ano pa yung mga nasa likod nito, para may idea kayo kung ano yun, okay? So yan mga sir, kung nakita nyo, natanggalan natin yung board dito mismo sa may case. So ito guys yung battery niya, at ito naman guys yung inverter niya. So kung nakikita nyo guys, yung output galing sa inverter, ayan, so ayan sa ano niya guys, outlet. Tapos meron dito guys na input at output din yata ito guys eh. Dito sa barrel jack. Ayan guys nga, meron nga DC input tapos DC output. Tapos guys, LED niya. Ito, yung pindutan ng LED niya nandiyan din. At ito guys, sa may AC or DC key guys ito.
So, ngayon, ayan yun guys. Ito yun yung mga pindutan. Nandito yun sa ribbon wire na to. So, bali guys, kung tatanungin nyo ako, saan dito yung DC input at output. So, ito naman yun guys. So, ito yung output ng DC. Tapos, ito naman yung input ng DC. Ayan. So, ngayon, titignan natin yan mamaya. Okay, so, ang titignan muna natin, itong main board. Okay, so, bali guys, sinearch ko yung IC na yan. Ito guys ay bidirectional na PD 2.0. Okay, so, gamit niya lang dito sa type C. Bali, ano to guys, 100 watts yan guys, output niyan. At ano po siya guys, boost back converter or back boost converter. So, ayan. Tapos, dito guys, op-amp yan. Siyempre, sinabi ko na sa inyo. Eto guys, akala ko regulator lang to. Pero nung sinearch ko yung IC niyan, ang totoong na pangalan niyan guys ay, wala kasing, walang nakalagay na dyan, no? Walang nakalagay na letra. Pero ang totoong pangalan niyan guys ay ME2215A. Ayan. Ano po to guys? Ang tag dito, yung LED driver. So, bali yung linya niyan, yung output niyan, ayun, nakita niyo may butas na yon. So, papunta yan dito. Ayan. So, may nakasulat bang LED dito? Ito guys, may nakasulat LED. Ayan, LED 1. So, dyan po siya naka-connect. Bali dito guys, siya naka-connect sa LED natin. Ito. Okay. Tapos ito. Yun nga guys, tatag dito, BMS siya guys. So, battery management system or balance monitoring system. Ayan, kasi may balance na siya. Tapos may ano pa siya rito, management system niya pa rito guys. Ayan. Okay, so basta binabalance niya muna yan. And then pag okay na yung balance niya, papatayin niya ng mga MOSFET. Puro N-channel MOSFET lang naman yan guys. So nakadikit yan lagi sa negative. Okay, bihira ang gumamit nito, positive guys. Bihirang-bihira lang. So, eto siya guys. At, saan pa yon? Dito guys. Meron pa rito ito. Sa likod sinabi ko sa inyo. So, ito guys. Kung nakita nyo, ayan na. Meron siya ritong N-channel MOSFET. Ayan. So, dalawa yan guys. At, ano po yan guys? Magkasama lang po yan dito. Ayan. Sa trace niya. Nakita nyo ito, may walang butas. So, ayun, walang butas. So, bale, ito ay ino-on off lang ng natin, ng IC mismo, guys. So, ayan siya. Ay, nasa na yan? Nandito. So, ang nag-on off niyan, guys, ito. So, siya na bahala kung i-on niya yung A or i-on niya yung B. So, kunyari sabihin natin, ito yung A. Tapos ito yung B. Ayan. So, siyang bahala doon. So, bale, may dalawang N-channel MOSFET. Ay, hindi, P-channel yan, guys. Kasi nasa P. Nasa positive siya, guys, eh. So, P-channel MOSFET po ito. Ito naman, mga to, is N-channel MOSFET po yan, guys. Ang number niyan ay, ayan, S4480. Ayan, S4480. Ayan siya guys. So, tignan nyo siya mabuti. Ayan yung itsura niyan guys. Ba't ganun? Ito, okay. Tapos ito, parang may butas. Parang may butas nga guys. Diba? Ayun parang may butas nga, diba? I-zoom in natin. Ayun may butas, diba guys? Ayun Kitang-kita may butas. Diba? Buti lang nakita natin na may butas siya. Ayun bago natin siya i-repair or palitan yung battery, buti nakita natin guys na may butas siya. Ayan. So baka dito sa iba rito may mga ganyan din Ito. Hindi, dito okay naman. Logo lang siya guys, ayun ang logo. Dito wala naman, okay naman siya. Ayan, natatamaan lang siya ng ilaw. Pero pag ito guys natatamaan ng ilaw, ayun kitang-kita nyo yung pagkakabutas niya. Ayun diba? So, itetest natin yan mga yan. Kung okay.
Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, ito po ay ang tawag dito, bidirectional. So, pwedeng input siya, pwedeng output. So, kung nakikita nyo, ito yung pinaka-input niya. Tapos, dito naman yung pang-output niya. So, pwede siya in and out. Ayan guys. Sa trace pa lang. So, ayan guys. Bale, dito naman tayo mag-check. So, ilagay natin tong positive dito sa may negative niya. Ayan. Tapos, itong negative naman nito, ang ipang-test natin dito sa may MOSFET. Okay, dapat yan, hindi siya, tag dito, hindi siya shorted katulad nito. Pag ganyan guys, sorted yan. Okay, so tignan natin dito, sa may mismong, ano niya, gate. Meron talaga. Ayan o, dito naman sa may 0 ohm, ayan guys, meron talaga. Meron dito naman sa kabila, wala. So, ito, okay to. Dito naman. Oh, no. Yan guys, shorted din to. Dito sa kabila. Nay. Ayos. Tatlo silang shorted. Pero hindi ko pa rin sure kung tatlo silang shorted. Kailangan ko alisin yung mga resistor niyan. Tapos i-test ko ulit. Pero guys, hindi ko napapakita sa inyo kasi nakita nyo naman na tumutunog na siya. Ibig sabihin talaga shorted siya. Kasi eto, kung shorted to, dapat tutunog din pero hindi siya tumunog. So, ibig sabihin, okay to. Okay? Kasi ito talaga tumutunog eh. Ibig sabihin talaga, shorted to mga to. Amin na ito. To, sa taas. Ito, tsaka ito. Ito, okay to. So, hindi ko alam guys kung may pampalit ako niyan. Tatulungan ko muna yung may-ari kung ipapaayos niya pa. So, ibig sabihin, magkakaroon pa tayo ng part 2. Okay? So, sana ipaayos niya pa kasi sayang din. Pero, guys, papakita ko muna sa inyo yung inverter niya, kung ano yung itsura niya. Okay? So, ayan mga sir, kung nakikita nyo, ito na yung pinaka niya, inverter. So, ayan guys, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na MOSFET. And channel MOSFET po yan guys. At kung nakikita nyo yung number niyan, so, ayan guys, yung part number niya, FXN. So, ibig sabihin, ang channel na siya guys, 4613. Pare-pares lang po to, 1, 2, 3, 4. Tapos yung dito guys, ayan, CS1. Wait lang guys, anin ko, tatanggalin ko lang to. Ito. Wait lang ha. So, ayan guys, CS150N04. So, ayan, nakita nyo agad guys, N channel agad siya guys. Dalawa po yan. Ayan, magkapares lang yan. Hindi natin gaano makita rito. Pero magkapares lang yan guys, hindi yan pa pwede magkaiba. Kasi hindi na sila magiging parehas. Hindi na magiging parehas yung pinaka internal resistance nila. So, kailangan yan magkaparehas pa rin. Wala, pero ayan, parang kitang-kita pa natin ng konti. Ayan guys, so pagkapares lang yan, CS150N04, diba? Pagkapares lang yan guys. Bale, etong IC, eto guys, so dalawa yan meron dito, eto. Tapos kung titignan nyo, HJW59, 52 ohma, pero dito AIMA. Ayun o. So, wala akong kasiguraduhan guys kung anong IC yan. So, kung kaya nyong i-research yan, kasi wala pa talaga siyang datasheet. So, kung kaya nyo guys i-research nyo. Tapos, ipipin down ko yung tamang sagot. Ayan. So, bali ito guys ay 220 watts. Kasi, nakasulat na nga rito. So, 220 watts itong output nito. Bale, ito guys ay para sa akin na feeling ko lang na ano siya, modified square wave. So, hindi siya pure sine wave guys ha. So, kasi hindi naman siya program yung IC niya guys. Feeling ko hindi pinoprogram yung IC. So, ayan. So, ito yung fan niya.
12 volts. Ayan. 2.4 watts guys na 12 volts fan. So, ayan lang guys. At i-update ko na lang kayo next video. Kasi wala. Feeling ko, ano to, ang tawag dito, may part 2 pa to. Kasi nga guys, wala tayong makukuha nito. Ayan, wala tayong makukuha ganitong MOSFET. Sinerch ko siya sa Shopee at wala akong nakita. Sa AliExpress lang yata ito meron. Okay? O kaya dun sa may LCSC Electronics. Ang tag dito, galing doon yan sa China pa. Ayan. So, ayan guys. Kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. At ayan. So, ayan guys. Bye. Peace. So, bali guys, kung nakita nyo yung heatsink nyan, tignan nyo yung... So, bali guys, tignan nyo yung heatsink nyan. At ayan, plastic. Latang nasunog na. Pero okay pa naman yung MOSFET kasi hindi naman siya shorted. Okay? So, feeling ko gagana pa to.